Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa gay marriage o same-sex marriage? Bagamat talagang tinatalakay sa Biblia ang homoseksualidad, hindi nito tahasang binabanggit ang gay marriage, same-sex marriage. Gayunman, malinaw na kinokondena ng Biblia ang homoseksualidad bilang isang immoral at hindi likas na kasalanan. Tinukoy sa Levitico Kapitulo 18 versikulo 22 ang pakikipagtalik sa mga homosekswal bilang karumal-dumal na kasalanan, isang karumal-dumal na kasalanan. Ipinapahayag sa mga taga-Roma Kapitulo 1 versikulo 26 hanggang 27 na ang mga hangarin at kilos ng mga homosekswal ay kaiya-hiya at hindi likas. Sinasabi sa unang Korinto 6:9 na ang mga homosekswal ay mga nagkasala na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Dahil ang homoseksualidad ay hinahatulan sa Biblia, ito ay sumusunod na ang mga homosekswal na nag-aasawa ay hindi kalooban ng Diyos at magiging, sa katunayan, makasalanan. Ang bawat pagbanggit ng kasal sa Biblia ay tumutukoy sa pagsasama ng isang lalaki at isang babae. Ang unang pagbanggit ng kasal, Genesis Kapitulo 2 versikulo 24, ay naglalarawan dito bilang isang lalaki na iniiwan ng kanyang mga magulang at nakikiisa sa kanyang asawa. Sa mga talata na naglalaman ng mga tagubilin tungkol sa kasal tulad ng unang mga taga-Korinto Kapitulo 7 versikulo 2 hanggang 16 at Efeso Kapitulo 5 versikulo 23 hanggang 33, malinaw na tinukoy ng Biblia ang kasal bilang sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Sa pagsasalita sa Biblia, ang kasal ay ang panghabang buhay na pagsasama ng isang lalaki at isang babae, pangunahin para sa layunin ng pagbuo ng isang pamilya at pagbibigay ng isang matatag na kapaligiran para sa pamilyang iyon. Ang pagkakaunawa sa Biblia sa kasal bilang pagsasama ng isang lalaki at isang babae ay matatagpuan sa bawat sibilisasyon ng tao sa kasaysayan ng mundo. Ang kasaysayan kung gayon ay nagtatalo laban sa gay marriage. Kinikilala ng modernong sekular na sikolohiya na ang mga lalaki at babae ay psikolohikal at emosyonal na dinisenyo upang umakma sa isa't isa. Sa pagsasaalang-alang sa pamilya, ipinaglalaban ng mga psychologist na ang isang unyon sa pagitan ng isang lalaki at babae kung saan ang parehong mag-asawa ay nagsisilbing mahusay na modelo ng kasarian ay ang pinakamahusay na kapaligiran kung saan mapalaki ang mga anak na maayos. Kaya, ang sikolohiya ay nakikipagtalo din laban sa gay marriage. Anatomically, ang mga lalaki at babae ay malinaw na idinisenyo upang magkasya sa sexual na paraan. Ang likas na layunin ng pakikipagtalik ay ang pag-aanak at ang pakikipagtalik lamang sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ang maaaring matupad ang layunin ito.